Hey, hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino! Lalo't higit sa aking mga kahanay sa 99.9% mga etsapuerang Pilipino. At syempre, bago ang lahat mga lumay, dapat na natin palitan. Pahirit po muna ng suporta. Opo. Pahirit ng suporta dito po sa ating Juror Advocacy Channel. No po? Para malaman po ninyo kung ano po yung ating mga kahindik-hindik na mga nagdudumilat na katotohanan na ito pong ating ipinaglalabang pagpairal sa bansa ng jury justice system. Pasyalan po ninyo ang aking pong YouTube Juror Advocacy Channel, ang Mr. Juror Kit Kilatis Lagari po lamang. At syempre, abang nandun na po kayo, abay mag-subscribe na rin po kayo. Libre lamang po, wala kayong dapat alalahanin babayaran kahit 5 duling. At paki-like na rin po ninyo at share. Ano po? Nang sa ganun ay mas marami po tayong maimumulat na ating pong mga kapwa kahanay sa 99.9% mga etsapuerang Pilipino. Ano po? So, sige. Umpisa na po natin ng kilatisan. Ano po? Kahit saan po tayo lumingon ngayon, alin sa Quadra Media, ang ating lingunin at pagtuunan ng pansin, tingnan, basa-basahin, pakipakinggan, abay lumalabas po na tila baga ang darating na halalan ay labanan lamang ng kampo ni Digong at kampo ni Bongbong. Abay, hindi naman po tama yan, no? Di tama yan. Hold your horses, ladies and gentlemen of the jury, sapagkat ang tunay po talagang labanan sa halalan ay yung pong puwersa nating 99.9% etsapuera kontra ilang mga naghahari-harian. No? Siyempre, ang pinag-uusapan po natin dito, kapakanan, karapatan, at kinabukasan. No? Kinabukasan ng ating hanay. Alin ba dapat mangingibabaw? Yung kinabukasan, karapatan, at karangyaan ng kampo ni Digong at kampo ni Bongbong. Diyo. Kaya kailangan pong ating iluluklok sa Kongreso, sa Senado, sa darating na Mayo, ay yung pong mga juror advocate candidate. Para lang malinaw po ang ating pong pinanggagalingan dito at tatahakin natin, no po. Ito po muna. Ito po yung ating kahindik-hindik na paksa ngayon, no? Kayamanan para sa mamayan, mga traidor at kawatan lang ang nakikinabang. Di ba tama naman po yun, no? Kahit sa pagbabalik-balik na rin po natin, kahit paanong pagkilatis po ang gagawin natin, ay lumalabas naman talaga ng mga traidor at kawatan lang, mga mamamatay tao, mga abusado na iniluklok sa gobyerno. Hindi natin ng kumulikotong ang nakikinabang sa kayamanan, sa damakmak na kayamanan ni Inang Bayan. So panahon na para po tayo ay lumaban. Ito po ang ating pong sigaw ng bayan. Sigaw nating mga sigaw natin puwersa 99.9% etsapuera. Vote wisely. At siyempre, sa matagal na pong panahon, wala pong muka si Wisely. Sino ba si Wisely? No, ngayon, meron na po. Si Wisely ay isang juror advocate na handang maghain ng amenda numero 1 sa ating pong Bill of Rights. At iyan po ay ang pagdagdag sa ating mga karapatan sa Bill of Rights, yung pong in particular sa tumbukang usapan karapatan sa
hukuman trial by jury o sa sistemang jury justice system. Ano po? Tayo dapat ang mga bumubuo ng grand jury na kumikilatis kung may probable cause o wala ang kakasuhan. At tayo din dapat ang bumubuo ng trial jury kung saan yun ang huhusga kung akusado ba sa kasong korupsyon, sa kasong land grabbing, human rights violations, drug trading at iba pang mga kaungasan ay guilty o inosente. So, una, juror advocate, pangalawa, anti-China. Bad news na bad news pa itong China sa atin po. Ano po? Lalo na siyempre si Xi Jinping at ang kanyang Chinese Communist Party. Kailangan din po pro-impeachment. Kahit na sino ma-impeach, hindi lang itong si Sara Duterte, kahit sino, kailangan gumulong ang proseso para maghari ang rule of law. Cheers, rule of law! At kailangan po siya din ay pro-freedom of speech. Huwag nating hayaan na yan pong ating karapatan na yan na nakaukit sa Bill of Rights. Ano po? At pinaigting ni Mark Zuckerberg. Ano po? Sino pa ba yung isa? Sa Microsoft. Si Bill Gates. Ano ho? Pinaigting nila yung ating freedom of speech. Ano po? Dahil may boses tayo ngayon, hindi na tayo di silent majority. Hindi po ba? So, huwag nating hayaan na yurak-yurakan na naman nila. Ibabalik tayo sa pagiging di silent majority. Mga loko talaga itong mga kawatan, no? Para hindi sila mabardagol, para tuloy ang ligaya nila, no? So, tandaan po natin, ang kandidato na hindi juror advocate, abay, wala iba naman sa isip yan, kundi pangungurakot lang, pangungurakot dito, pangungurakot doon. Parang debaters lang, pangungurakot, ang korupsyon is here, there, and everywhere. At syempre pa, ito pong ating gabay, the truth shall set us free. Yan po ay matutungayan. Biblical po ito sa Bible. John 8:32. At syempre pa, demand democracy, confront corruption. Yan po ang ating battle cry. At syempre, ito naman po ang ating logo ng Puwersa Itsa Puwera para sa Juror Advocates Candidates 2025. Sana po, gamitin nyo din po ito na inyong profile picture. Ritukihin nyo na lang sa Photoshop, tanggalin nyo yung pagmumukha ko riyan, ibalanda nyo yung inyong mukha po. Mas marami sa atin ang gumagamit nito, mas matatauhan itong komunikotong at malamang matatakot na sila na yung ating mga sagradong boto, bababuhin na naman nila. Matatakot na po sila pagka tayo po ay nanindigan dito. Ano po? Na pag nakikita na nila na masyado ng madami, ang talagang nakikiisa sa laban nating lahat. Ano po? Ang kagandahan, babalikan ko lang kasi nabanggit ko na kanina yung si Mark Zuckerberg sa Facebook. So tayo ngayon, ang pag-uorganisa hindi na magastos at hindi na rin po nakakapagod. Kasi kahit na nakaupo lang tayo doon sa isang sulok nating bahay, pwede na tayo mangampanya para sa Juror Advocate Candidates. Ano po? Paki-share po ninyo yung mga contents, yung mga video po sa ating Juror Advocacy Channel, Mr. Jurors Kitkilatis Lagare. At yung mga pinapaskil ko rin po ng mga banner, mga posters,
kumbaga mga educational materials tungkol sa jury justice system, ano po? Share lang, kahit nakaupo lang tayo sa isang lugar. Ayos na po ang buto-buto. Oh, ang importante lang, kasi lahat tayo, hindi naman tayo, kumbaga pare-pareho ng kaibigan, kamag-anak, no, ha? Kakilala, kaibigan. No? So, doon sa account ninyo, no, ha? Andun yung mga friends ninyo, di ba? Friends list ninyo. Oh, share nyo lang sa mga friends nyo sa Facebook, sa mga kamag-anak. Andiyan kung may pagkakataon sa mga palengke, sa barberya, pag-usapan natin, imulat po natin ating mga kababayan sa beauty ng hukuman trial by jury kung saan tayo po ang humuhusga. Oh, yan po ay ating kalasag at tabak. Di ba? Hindi kamukha ngayon, di ba? Na ang may hawak ng kalasag at tabak for good governance, by the way, ito pong mga abusado, mga traidor, mga kawatan, mga mamamatay tao sa buong gobyerno. Sila po ang may kalasag. Nakita niyo yung ginawa kay, di ba, Senadora Laila de Lima? Di ba? Ginamit nilang kalasag yung hukuman sa mga akusasyon na may batayan ni Senadora Laila de Lima. At ginamit nila yung hukuman bilang tabak para pagtatagain si Senadora Laila de Lima. At naipakulong nila for 7 years. Ano po? Ngayon, para lang tayo po ay magkaintindihan ng gusto, sandali po lamang at titingnan po natin kung alin ang uunahin nating ibalandra rito sa ating mga inihandang mga materialis puertes. O mukhang hindi yan. Mali yung ipinaskil mo, kilates. Umpisa natin po rito kay Lee Kuan Yew. Ito po si Lee Kuan Yew. Noong araw pa, nung nabubuhay pa, sinasabi niya na ang gagaling ng mga Pilipino. Tayo po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, talaga namang magagaling ang mga Pilipino Lahi po natin, lahi kayo manggi di ba? Pero kanyang problema lang, yung inyong mga politiko, wala nang ginawa kundi mangurakot dito, mangurakot doon. At your expense, no ha? Sa kanila napupunta yung likas na kayamanan ni inang bayan. Pati yung ating binabayad na buwis, kanila pang kinakaukaw, kinukurakot pa. Pambihirang patis talaga. Binibigay sa China. Yung ating mga, ating katakot-takot na ginto, nickel at kung ano-ano pa mga mahahalagang metal. Binibigay na. Pero hindi naman saktong binibigay yon. Kundi ginagamit din lang nila ang mga Chinese company para bigyan dito ng kontrata, bigyan ng konsesyon, mining konsesyon, pagkatapos doon na sila kumukubra ng kanilang party. Pambirang pati. So, at ang sinasabi pa ni Lee Kuan Yew, isa pang problema ninyo mga Pilipino, lambutin kayo Lambutin. Kumbaga, pinababalik pa ninyo sa pwesto ang mga kawatan. Alam nyo ng kawatan, pinababalik nyo pa sa pwesto. Hindi naman alam ni Lee Kuan Yew na talagang nagluluklok sa mga kawatan ay yung pong kumulikotong. Kaya kailangan ni Jaworski natin yung kumulikotong, para ating silang masuwito ng gusto at kung kinakailangan, sila po ay ating citizens arrest. Okay? Now, ito po para mas malinaw po ang ating diskusyon, ang ating balitaktakan. Kung tayo pong 99.9% ay magkaisa, 99.9% puwersa at sa puwera. Puwersa 99.9% sa puwera ay magkaisa at tumayo na makinarya, walang pera-perang politika ng ating pong mga juror, advocates, candidates, abay, tapos na maliligayang araw nitong mga kawatan, traidor, bla bla bla. Ito naman po,
ang obligasyon ng ating team juror candidates 2025. Amendahan po ang, ito po ay Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Yung Paragraph 1, nariyan po, walang sino man ang maaring sampahan ng kaso, panagutin sa krimen o sibil na kaso, maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Tayo po yung grand jury. We, the sovereign Filipino people. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ito naman po paragraph 2, lahat ng akusado bibigyan ng pampubliko, patas at mabilis na paglilitis. Teka muna, narambol kailangan na in exact order Lahat ng akusado ay bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Hindi po ito turo-turo, no? Para walang kinikilingan, no? Sinasala pa nga yan ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer. Ang mga prospective jurors na lumabas doon sa loterya, no? Sasalain nila para alamin nila kung sino doon yung walang kiling sa magkabilang panig. Ano po? So, yan po ang kanilang obligasyon na dapat nilang ihain sa Senado at Kongreso. At panigurado, yan, kahit itaga pa sa bato, kahit tagain nyo pa si bato, panigurado mga kahit sa pera, kung juror tayo, palakasan sa hukuman, hindi na uso. At siyempre, kung juror tayo, lahat po ng mga abusado, mga traidor, kawatan, mamamatay tao sa buong gobyerno, mabilis pa sa alas 4 mabubuko at makakalaboso. Kung juror tayo, lahat tayo sa hanay ng puwersa, 99.9% sa pera, ligtas at mga milyonaryo. So far po, ang kumasa pa lang sa ating Juror Advocate Challenge ay si Gringo Hunasan, si Colonel Kirubin, Ariel Kirubin, si Greco Belica, at si Flor Fulay Baguio sa Segundo Distrito. Ano ba tinatakbo nitong congressman, Segundo Distrito ng Parañaque. So palagay ko, malinaw po yung ating adhikain, ano po. At bakit po kailangan natin gawin ito? Ano po? Kasi, yung pong ating gold reserve po, tinan mo, top 10 countries with the highest gold reserves. Pilipinas po number 1. Ang layo ng ibang mga kalaban po natin. Yung nga lang, ulitin ko, sino ang nakikinabang ng atin pong mga kayamanan? Walang dilit iba kung hindi po yung mga inululuklok ng kumilikotong, na mga abusado, traidor, kawatan, mamamatay tao sa buong gobyerno. So, kailangan po ay tigil-tigilan na po nila yan. Po? At kinakailangan po natin gawin yun sapagkat nakita naman po natin kung ano ang nangyayari sa bayan natin. Ito pong ating mga driver, sweet lovers, di ba? Ngayon, panay na naman ang kanilang marcha sa kalsada. Dahil ang kanilang mga karapatan, niyuyurakan ng gobyerno. Pero kung may jury justice system na po tayo, di na kailangang magmarcha sa lansangan ng ganito. Sapagkat dudulog na lang sila sa hukuman. At siyempre, ang mga didesisyon tayo din ng mga mamayan. Di po ba? So kung ang kanilang reklamo, teka muna. Bakit nyo kami pinipilit na magtayo ng korporasyon? Hindi nyo kami pwede. Karapatan namin ng tumanggi. Di ba? Hindi nyo kami pwedeng persahin yan. Kahit na gumawa kayo ng batas at yung batas ninyo unconstitutional, ay padideklara namin unconstitutional sa Korte Suprema. So hindi po sila
mananalo sa hukuman trial by jury yung kanilang kaungasan. At alam naman natin pare-pareho na nag-umpisa itong jeepney phase out sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. No po, dahil gusto niya payamanin ang China. Siyempre may partidas, may party siya ron, 'di ba? Gusto niyang burahin sa mapa ang ating pong icon, 'di ba? Ang ating pong jeepneys at palitan niya nung gawang inchik na mabilis pa sa alas 4 nasisira, 'di ba? So yan, kung juror tayo, hindi ubra itong mga ganitong kalokohan, no po. Ano naman to? Ito pa rin yung mga jeepney drivers with lovers, no ha? Imbis na pakinggan, unawain, intindihin ang kanang mga hinaing, ayan. Pinapupulis sila. Pambirang patis. Pinapupulis. So itong mga pulis, karamihan din dyan, kahanay natin eh. Sa puwersa, 99.9% it's sa puwera. Pero napipilitan sila na bardagulin yung mga kasarili ng mga kapatid, kahanay nila. Kasi wala naman sila magagawa. Pag hindi sila sumunod, tatanggalin sila sa pwesto. Pag tinanggal sila sa pwesto, saan sila tatakbo? Diba? Yung senadora nga, tinanggal sa pwesto, wala matatakbuhan eh. Diba? Si Karandang, overall deputy ombudsman, tinanggal ni Digonggong, Karma Digong, mabuti na Karma. Diba? May nagawa ba siya? Saan siya tatakbo? Hindi katulad kung may jury justice system tayo, tatakbo siya sa grand jury at doon siya magrereklamo. Mahuhusgahan, lilitisin ang reklamo niya sa trial jury. Mga mamayan pa rin, no ha? So, doble po ang ating kalasag. At siyempre, tatabakin naman natin yung mali nilang mga pinagagawa. Diba? May laban ng mga pulis. Kaya, pulis talagang pwede niyang huwag sundin ang illegal na order. Kung may jury justice system. Pero sa ngayon, kahit illegal ang order ng ni Digong, halimbawa, patayin mo, palabanin mo, pag lumaban, palabanin mo, para mapatay ang mga drug addict na yan. Yung iba nga, hindi pa addict eh. Diba? May magagawa ba ang pulis? Siyempre, naghahangad din yung pulis na kumita dahil may reward money. At, well, una best, wala naman talaga silang magagawa dahil pag-iinitan sila. May mga pulis na nga na pinatay sa mismong presinto eh. Yung ayaw sumunod. Baka kumanta pa to, patayin na rin natin. Did man, tail, no tails. Di po ba? Sino naman ito? Yung gold reserve natin. Number 1 din tayo dito sa ating panig ng mundo. Again, saan napupunta lang yung mga yan? Sa mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa gobyerno. Diba? Ngayon na, napabalita, binenta na naman yung ating mga gold sa Central Bank. Diba? Ating mga ginto. Sa panahon ng administrasyon ni Marcos. Noong kay Duterte administration, ganun din ang ginawa. Maging doon sa mga nakarang administrasyon. Ginagawa nilang gatas ang baka, imbes na sa atin mapunta, no ha? Kasi dapat yan, lahat tayo, pantay-pantay ng party. Diba? Ang nangyayari, sinusolo lang ng mga kawatan, pambirang pati. So, yung ating po mga OFW, nakita nyo naman yan, ha? Hindi lang ito, may gitsandaan sila eh. Yung nandun sa Myanmar na mga kinakawawa pa doon sa mga pogo doon, mga illegal na. Yung iba daw sa kanila, kahit pinauwi na, ayaw umuwi. Ayaw umuwi dahil gusto nila kung saan lumipat yung mga amo nila, saan lumipat ng operations, diba? Pupunta pa rin sila doon, susunod na lang sila doon, dahil maganda daw ang kita. May bahay din naman ng katotohanan yan. Kaya kahit na panluloko ang ginagawa, scamming business yun eh. Kumakapit ang ating mga kababayan dahil kaysa naman magutom sila, magutom ang pamilya nila, hindi po ba? Pero kung may jury justice system na tayo, kung juror tayo rito, nako, hindi po, wala pong Pilipino na maghihirap.
O, ito naman, yung mga katutubo. Yung akin pong nakausap doon po sa may Puerto Princesa. Nako, katakot-takot na pangangamkam ng kanilang lupain, mga ancestral, mga katutubo doon. Ang ginagawa ng mga traidor at kawatan, mamamatay tao din. Di ba? Kita mo isang doktor doon na environmentalist, na broadcaster, di ba? Pinatay. Isa, pambirang pati so. So, ito po yung kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong gobyerno. Diba? Na hindi mangyayari kung juror tayo. Ito po, mga taga-Palawan po ito, Puerto Princesa. Yung isa nga dyan, buong pamilya, pinakulong. Dahil medyo gumastos. Yung pong mga ngamkam. Sinuhulan, pati taga-DNR. Taga-Penro. Ang birang pati. So, kinasuhan siya. Kasi meron silang area doon na kinakaingin. Kaugalian na nila yun sa mahaba ng panahon. So, kinaso sa kanya ngayon, yung illegal cutting of trees, pambira ganito. Yung pinakamalaki na lunggahita. Kasi alaga nga nilang gawing kaingin yung lugar na yun, kasi doon sila nagtatanim Pambira So, kulong buong pamilya na hindi mangyayari kung dumaan po yun sa grand jury na mga mamamayan. Poprotektahan silang tiyak. Parang nakita niyo yung proseso na ginagawa sa The Hague ngayon. Sipin mo yun, mas protektado ng dihamak. Itong si Digong, may due process. Yung biktima niya, funeraria process. Anong nangyari? So, dito, bagaman indicted na siya indicted na siya ng prosecutor, binibigyan pa rin siya ng pagkakataon na isa pa. Una, between now until September 23, mga 6 na buwan, ilalapag ng prosecutor yung kanyang mga nakuha ebidensya at kung sino-sino yung kanyang testigo. So makikilatis na ganyan ng Kampo Karmadigong, at pwede na nilang i-apila doon po sa pre-trial chamber na siyang tumatayo parang pangalawa ng grand jury. Kasi ang number 1 na grand jury dito sa ICC, yung pong prosecutor. So, indicted din siya ng prosecutor, pero hihimayin pa ng pre-trial chamber kung merong batayan ang mga nakalap na ebidensya ng prosecutor. Pati nga yung ebidensya na makuha ng prosecutor, pabor kay Digong, obligado siya ilapag in pain of penalty. So ano pang due process ang nahanap ni Digong? Kampo Karmadigong na po. And then, kapag inaprubahan o kung ano yung inaprubahan ng pre-trial chamber, yan yung dadaan sa paglilitis naman ng another set naman ng mga judges sa trial chamber na yon. So, next, ito po, mga taga Puerto Princesa, Palawan pa rin po ito. Nakarating pa nga kami dyan, na-interview pa kami rito ng RMN Palawan Radio Mindanao Network. Sino ba yung nag-interview sa amin? Si June. Hey, shout out kay June dyan sa RMN. Apelyido ni June. Kalimutan ko na tuloy, Meron siyang, sinusubaybayan ko yung isa pa ng programa, yung Harana. Ayun. Mga kundiman, pambira, mga lumang awitin ang kanilang pinatututog. Sila mismo kumakanta. Okay. So, yung presyo ng bigas. Ito, madalas gamitin to ng mga, siyempre, DJS. Nasaan yung, magkano ba yun? 25 o 20 pesos na bigas. Ang presyo, laki. May 50. Di ba?
may 55 pa. Now, alam nyo ba kung bakit itong bigas na ito ay mahal? Mas mahal. Sa ibang lugar, mura lang bigas eh. Kasi may sindikato ng bigas rito. Andyan sa Binondo, 3 pamilya ng mga inchik. Hindi mahuli-huli dahil siyempre may padulas. No? Korupsyon pa rin po ang punot dulo. At siyempre yung mga importer ng bigas, ng korupsyon pa rin po punot dulo kung bakit sila pinapayagan. So tama lang na ibalik na yan sa NFA. Pero kahit ibalik mo sa NFA, hindi pa rin po maalis-alis dyan ang korupsyon hanggat ala pong sistema ng jury justice system na agaran silang mabubuko at makakalabuso. Bakit kanyo? Kung napansin po ninyo itong mga pangalan na Piatos, no ha? O Piliedo ba yung pangalan? O ngayon, meron pa mga amoy na discovery doon sa confidential funds ni BP Sara at DepEd Secretary Sikwatari Sara, no? Yun po sa palagay ko ay sinadya ng mga staff doon, mga accounting staff, yung mga encoder nila, para mapansin, para mabuko, no? Dahil siyempre, hindi naman lahat sila riyan ay amoy korupsyon ang hininga eh. O kurakot ang hininga. Hindi naman lahat. Marami matitino riyan. No? At siyempre, hindi man lahat yan nakakatikim. No? Mula kay Piatos. Sino pa ba yung isa? Si Nova pa yata kasama eh. No? So, maraming patriotiko riyan. So, yun ang paraan sa palagay ko nila para mabuko. No? Para mapansin at maimbestigahan. No? Pero, hindi. Alam nyo kung may jury justice system, hindi nila kailangan gawin yun eh. Pwede na idulog yung diretso. Sa grand jury, no, lagyan na yung kwento nila doon, isulat nila, ikwento nila, lagyan na ng mga ebidensya at di nila kailangan mapakilala. Pag nakuha iyan, nakuha yung mga dokumentong yan, na itong mga grand jurors, anong pwede nang gawin? Supwena. Diba? Jusis tecum ad testificandum. Yung mga dokumentong yon. Sino may hawak ng dokumentong yon? Kaninong opisina nang gagaling? Sinong head doon? Sinong encoding clerk doon? Patatawag yun. Dalhin nyo yung mga dokumentong yan dito and then mag-testify kayo. E di siyempre mapipilitan ngayon, obligado ngayon, yung pong gumawa nung mga gumamit sa mga dokumento para i-liquidate yung katakot-takot na milyones. Pwede niyang aaminin niya. Diba? Wala na siya ibang choice eh. Dahil kung hindi niya na maaminin, sabihin na ikaw. Pero malabo din eh, kasi kung clerk ka lang, mari ikaw nga nag-prepare ng mga liquidation papers, documents, pero yung pera naman, hindi man sumasayad sa iyong mga palad eh. Diba? Pero kahit pa paano, accessory to the crime ka pa rin. No ha? Kahit wala ka natikman. Diba? So pagka yan ay pumasok na doon sa theory ng conspiracy theory, abay, the act of one is the act of all. Eh di siyempre kailangan mo na ngayon kumanta ng tamang tono. Diba? Your Honor, inutusan lang po ako eh. Katunayan, hindi naman mahirap patunayan yun na ala naman akong kinita riyan eh. Hindi naman sumasayad sa pera sa aking mga kamay. Diba? Pambirang pati na sa bigas na tayo eh. Nabalik pa tayo doon. Tignan nyo di ba tayo naaawa dito sa ating mga kababayan? Kapwa po natin sa pera ito. Kalahin kayo manggi po natin ito. Pero, nandun na sila sa mga apartment ng mga patay, nagtatayo ng mga kanilang mga bahay. Diba? At siyempre, dahil sila po ay sobrang pobre, silat po sila, hindi nila mapalagyan ng escalator man lang. Diba?
Uy, hindi pwede. Mas mahal yung elevator eh. Escalator man lang para hindi na mahirapan. May mga bata po rito eh. Na pumapanaog eh. Di po ba? Alam nyo, tayo mga Pilipino, may masamang ugali tayo nang walang pakialam eh. Napakasama ng ugali pong yan. Hindi lang yung walang pakialam. At talagang walang patumangga natin ibebenta ang karapatan, ang kinabukasan, ang kapakanan ng ating mga sariling kapatid. Minsan, hindi na kapatid, pati magulang eh. Binebenta eh, para sa pansariling ganansya. Sama pong ugali yan. Nakalimutan na po natin yung espiritu ng bayanihan. Ng pagtutulungan. Tayo po iminulat kasi ng mga Kastila na inadapt naman ng mga kababayan nating mga kawatan ang divide and rule. So siguro po panahon na para balikan po natin yung ating pong pakikipagkapwa-tao. Po ba? Kumbaga sa hanay natin sa puwersa 99.9% sa puwera, ano po ang sakit ng kalingkingan ng iba kasama natin, kailangan daman natin. Kailangan tayo po ay magkaisa na para pandayin ng ating lipunan. Nakita nyo to. Filipino allegedly tortured in Myanmar love scam hub rescued. February 24, February, March, April. Itong March pala may mga napauwi na, pero medyo nagkaroon doon ng lindol, kaya baka mabinbin po yung pagpapauwi sa iba sa kanila. Pambirang pati sa mga aso. Okay, so nuulit ko lang Ulit ko lang yun para may ukil-kil sa atin pong kamalayan. Po. Kung juror tayo, juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan sa hukuman, hindi na uso. Kung juror tayo, lahat ng mga salot na kurakot, abusado, traidor, kawatan, mamamatay tao sa buong gobyerno, mabilis pa sa alas 4, mabubuko, makakalabuso. Kung juror tayo, lahat tayong nasahanay ng 99.9% mga itsapwerang Pilipino, ligtas at mga milyonaryo. Kung juror tayo. Wala po mawawala sa atin. Magkakaroon lang tayo. Ilan na po natin yung tigitigisan nating sagradong boto na kapag inipon-ipon yan ay sandamakmak sa mga juror advocate candidate. Tayo po tumayo na kanilang makinarya, walang pera-pera politika. Tayo po ay mag-ambag sa kanilang GCash. Kung meron po tayong sobra, na 10 piso, 50 piso, 100, huwag po nating panghihinayangan. Kasi ang balik po nun sa atin, siksik, liglig at umaapaw. Pag juror tayo, meron pong isang ekonomista, isang finance expert, na nag-pencil pushing at nakita po niya na wala po dapat tayong deficit, budget deficit. Sobra-sobra pa. Yung nga lang dahil ninanakaw nga nila, nilagay doon sa ayuda ko, ang malaking bahagi na binubulsa, nagkakaroon po tayo ng deficit. At kapag po tayo na mismo ang pinagyayaman, tayo na. Doon sa ating pong mga minahan, gawing kooperatiba, lahat po tayo ligtas at mga milyonaryo. At mangyayari po lamang yan kung meron tayong jury justice system. At magkakaroon tayo ng jury justice system kung magkakaisa tayong puwersa 99.9%. It's a puwera
at magsusulong ng mga kandidatong juror advocates candidate 2025. Hindi po ba yan mainam na motivational factor para sa atin? Na mapaunlad natin din lamang atin pong lahing kayumanggi sa kasalukuyang henerasyon, kundi hanggang sa susunod po nating mga kaapu-apuhan till His kingdom come. Kaya dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.